Maliban sa kriminal na pananagutan, nais ding panagutin sa kasong administratibo ni Barangay Poblasyon Kagawad Girly Bombeyo si Chairperson Melvin Gerald Lamata matapos ang tangka nitong paghampas sa kanya ng gavel at monoblock sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo sa sesyon. Batay sa affidavit ng Kagawad, inakusahan niya ang kapitan ng gross misconduct, abuse of authority, oppression at conduct prejudicial and inimical to the best interest of service, bunsod ng naganap na pagtatalo sa loob ng session hall noong Pebrero 5. Bagamat tumangging magbigay ng panayam sa harap ng kamera, dinetalye sa sinumpaang pahayag ni Bombeyo kung paano siya muntikang masaktan sa gitna ng kanilang opisyal na tungkulin bilang halal na opisyal. Nag-ugat ang kaguluhan ng tangkang balasahin ng nakakaraming miyembro ng konseho, ang committee chairmanships, particular na ang Committee on Finance na pinamumunuan ni Kagawad Nelson Catamco dahil sa kawalan ng tiwala. Ayon sa affidavit, nagalit sila Mata, nag-walk out at pagbalik, nagsisigaw na siya ang dapat masunod kung sino ang magiging chairman dahil siya ang kapitan. Nang igiit ni Kagawad Alben Dizon ang otoridad ng konseho sa ilalim ng Local Government Code at sinabi ni Bombeyo na mayorya ng konseho ay pabor na piliin siyang bagong chairman ng committee, ay dito na umano nawala ng kontrol ang kapitan at binitawan ang mga salitang hindi niya pagsang-ayon dahil sa kawalan nito ng tiwala at kumpiyansa sa opisyal. Batay sa police blotter, hindi lamang hanggang salita ang tensyon dahil tinangka umanong ihampas ng kapitan ng session gavel at monoblock chair sa Kagawad habang siya ay nakaupo. Bukod sa administrative case, naharap din sila Mata sa mga reklamong attempted homicide at violation of Republic Act 11313 o Safe Spaces Act dahil sa umano'y intimidation at harassment na ginawa sa biktima bilang nag-iisang babaeng kagawad ng barangay. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.